Magsisimula ang ating kwento habang iniisip ni Hanbin na ngayon ay nauunawaan na niya ang naramdaman niyang presensya sa kagubatan, sinundan niya ito at doon niya natagpuan si Artes na walang suot na damit. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Hanbin sa kanyang nakita na isang dragon pala si Artes. Subalit nakiusap si Artes na hindi pa niya maipapaliwanag ang lahat sa ngayon, at hiniling na magtiwala muna si Hanbin sa kanya. Kahit ang Lich ay hindi rin makapaniwala at tila itinuturing na ito ang kanyang maswerteng araw dahil isang dragon ang kanyang kaharap. Dagdag pa nito, isa lamang itong baby dragon na nasa 100 taong gulang pa lamang. Ipinaliwanag ng Lich na kaya pala nakakagamit si Artes ng fire magic nang hindi bumibigkas ng kahit anong spell ay dahil ang mga red dragon ay may kakayahan ng magbuga ng apoy mula nang sila ay isilang. Sumagot si Artes at sinabihan ng Lich na huwag umasta na parang alam ang lahat base lamang sa mga chismis. Tumawa lang ang Lich at sinabing maaaring nang hindi pa siya gaanong marunong, pero ito na ang magandang pagkakataon para magsimulang matuto. Kasabay nito, muling gumamit ng ice magic ang Lich habang iniisip na dahil dragon ang kanyang kalaban, tiyak na makakakuha siya ng maraming experience points kapag napatay niya ito. Naniniwala rin ang Lich na kung makukuha niya ang katawan at kakayahan nito, siguradong magagawa na niya ang kanyang minimithi. Subalit may isang fire magic ang paparating sa Lich. Kaagad itong direktang tumama sa kanya na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog. Gayunpaman, makikitang nakaligtas pa rin ang Lich habang sinasabi na gaano man kabata ang isang dragon. Hindi pa rin maihahambing ang lakas ng tao sa lakas nito. Inamin ng Lich na marahil ay masyadong mahina ang kanyang mga dating atake at hindi na rin magiging posible na basta na lamang itong mapatigil gamit ang kanyang ice magic. Habang nangyayari ito, naiisip ng ating bida kung gaano katindi ang init na inilalabas ni Artes, sapat para tunawin niya ang yelo ng Lich. Sa kabila nito, ipinakita ng guideline na si Artes ay isang level 52. Kasabay nito ay tinawag ni Artes si Hanbin. Habang makikitang nag-iipon siya ng fire magic, sinabi niyang kailangan pa nitong magtiis ng kaunti bago niya pinakawalan ang isang matinding atake. Nang makita ito ng Lich, tinawag niya itong isang high-temperature mana particle beam. Subalit mabilis siyang nakaiwas. Dinagdag pa ng Lich na walang tatama sa ganoong klaseng diretsyong atake, lalo na't puno ang paligid ng kanyang malamig na mana. Binalaan niya si Artes na mauubusan lamang ito ng lakas at mamamatay bago pa man makalusot ang kanyang depensa. Habang nangyayari ito, humingi ng paumanhin si Artes kay Hanbin dahil nabigo siyang tunawin ng pader ng yelo at tinanong kung ayos lang ba ito. Sumagot si Hanbin na huwag siyang alalahanin, pero sa isip niya ay alam niyang ngayong lumabas na ang tunay na anyo ni Artes. Mapipilitan ng Lich na seryosohin ang laban. Inutusan ni Hanbin si Artes na mag-focus na lamang sa kalaban at siya na ang bahala sa kanyang sarili. Subalit bago pa man makasagot si Artes, muling may dumating na pag-atake. Naisip ni Hanbin na kaya niya itong harapin kahit siya ang pinupuntirya, pero mabilis na hamarang si Artes upang protektahan siya. Habang patuloy ang pagdepensa ni Artes, tinanong niya si Hanbin kung paano nito mapoprotektahan ang sarili sa ganoon kababang level. Inis na sumagot si Hanbin at pinilit na mag-focus na lamang si Artes sa pagharap sa Lich. Habang patuloy ang Lich sa pag-atake, hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabi nito na madali sanang mapipigilan ni Artes ang ice magic niya gamit ang kanyang fire magic, subalit hindi niya ito ginagawa dahil sa kasama niyang tao. Tinanong pa ng Lich kung na-brainwash ba si Artes para protektahan ang isang mahinang nilalang. Habang nangyayari ito, pilit na pinapaatras ni Artes si Hanbin para sa kaligtasan nito. Sa isip ni Artes, inamin niyang hindi pa umabot sa level 70 ang kanyang tunay na anyo, subalit kailangan niyang protektahan si Hanbin. Ipinakita na may arma si Artes na nakatusok sa ice wall at kaagad niya itong binugahan ng maliit na apoy. Dahil dito, naghinala ang Lich na baka pagkain lamang ang tingin ni Artes kay Hanbin at nagagalit lamang ang dragon dahil inaakala nitong aagawin ang kanyang merienda. Mariing sinabihan ni Artes ang Lich na tumahimik na lamang dahil sa pagiging walang kwentang nitong monster. Pinaulanan ni Artes ng mga fireball ang Lich, subalit mabilis itong nakaiwas. Habang ginagawa ito, sinabi ng Lich na tila tao na kung magsalita si Artes. Iminungkahi ng Lich na dapat silang mag-usap bilang mga nakatataas na nilalang, kung bakit kailangan pa nilang mamuhay sa anino at magtago sa sangkatauhan gayong ang mga tao ay mahihina lamang. Madaling napigilan ng Lich ang atake ni Artes habang iginiit na ang mga tao ay dapat matakot at sumamba na lamang sa kanila. Subalit biglang nakatanggap ang Lich ng isang malakas na suntok mula kay Artes na naging sanhi ng pagtalsik nito sa ice wall. Habang makikita ang malalim na paghinga ni Artes,
Muling nakabangon ang Lich at sinabing hindi biro ang lakas ng suntok ng isang dragon. Sa sandaling ito, mapapansing tinamaan pala ang dalawang hita ni Artis. Dagdag pa ng Lich, maganda sana ang ipinapakita nito kung mas mataas lamang ang kanyang level. Sa isip ni Hanbin, sapat na ang ginawa ni Artis at gusto na niya itong pagpahingahin. Bigla siyang tinawag ni Artis at tinanong kung natatakot ba si Hanbin sa kanya ngayong alam na nito na isa siyang dragon o isang monster. Sumagot si Hanbin na nakakita na siya ng mga monster na mas malalaki pa kay Artis, kaya itinuturing niyang cute lang ang laki nito. Natatawang sinabi ni Artis na hindi ba't nabanggit ni Hanbin na walang mga dragon sa lugar na kinalakihan nito. Gusto pa sana niyang magtanong tungkol sa bayan ni Hanbin, subalit tila ubos na ang kanilang oras. Tinanong ni Artis kung tutuparin pa rin ba ni Hanbin ang pangakong binitawan nito sa kanya. Hindi na nakasagot si Hanbin dahil sa likuran niya ay biglang sumabog ang armas na itinusok ni Artis kanina. Dahil dito, tuluyang nasira ang ice wall. Nagulat ang Lich at napagtanto na pinasabog pala ito ni Artis mula sa loob. Kaya agad na sinabihan ni Artis si Hanbin na magmadali at tumakas na bago pa mabuo muli ang ice wall. Nag-alalang nagtanong si Hanbin kung paano na si Artis, subalit sumagot ito na kailangan niyang pigilan ang Lich. Ipinaalala ni Artis ang kanilang pangako at pinapaalis na si Hanbin. Habang papaalis, naiisip ni Hanbin na kung hindi siya tatakas, balak ni Artis na lumaban hanggang kamatayan, kaya pansamantala siyang lalayo, ngunit bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. Dito ay nagsalita ang Lich at sinabing hindi niya inaasahan na gagawin ni Artis ang lahat ng yun para lamang makatakas ang isang tao. Ayaw ng Lich na masayang ang lahat ng pagkakataon, kaya agad niyang ginamit ang kanyang malawakang ice magic na tinatawag niyang Blade Squall. Sa sandaling yun, napuno ng pagsisisi ang isip ni Hanbin. Iniisip niya kung saan ba nagsimulang magkamali ang lahat, noong inakala ba niyang madali niyang mahaharangan ang atake, o nung hindi niya sinabi na patay na ang lalaking nasa balon, o nung hindi siya kumilos kahit alam naman niya ang totoong level ng Lich. O baka naman nung nagdesisyon siyang mamuhay na lamang bilang isang normal na level 5 na tao. Habang nangyayari ito, makikitang sinalo ni Artis ang lahat ng atake upang protektahan si Hanbin. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tumambad kay Hanbin ang matinding pinsalang natanggap ni Artis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan habang paulit-ulit na samasagi sa kanyang isip na ang tanging ninais niya lang naman ay ang mamuhay bilang isang normal na tao. Napalingon si Hanbin nang tuluyan ng bumagsak si Artis sa lupa. Habang nangyayari ito, sinabi ng Lich kung gaano kakatawa ang sitwasyon at minaliit si Artis bilang isang halimaw lamang. Dahil dito, lalong nag-alala si Hanbin at agad na nilapitan ng kaibigan upang tanungin kung ayos lang ba ito. Pinilit sumagot ni Artis at sinabing mabuti naman at ligtas si Hanbin. Inis na sumagot si Hanbin na siya dapat ang nagsasabi niyon, pero iginiit ni Artis na huwag mag-alala dahil matitibay ang mga dragon. Subalit sa isip ni Hanbin, alam niyang hindi na ito biro. Bagamat natutunaw na ang yelo sa mga sugat ni Artis, hindi naman tumitigil ang pag-agos ng dugo nito. Nagtatalo ang isip ni Hanbin, kung hihintayin pa niyang mawala ng malay si Artis bago niya talunin ang Lich, baka hindi na ito umabot ng buhay. At kahit pa man mabuhay ito, walang potion ang makakagaling sa ganoon kalaking katawan. Ngunit ang pinakamalaking tanong sa kanyang isip, ano ang mangyayari kung makita siya ni Artis na nakikipaglaban gamit ang kanyang tunay na lakas? Subalit biglang nagsalita si Artis at nakiusap kay Hanbin na huwag magpakita ng ganoong mukha ng pag-aalala. Dinagdag pa ni Artis na siya dapat ang humingi ng paumanhin. Nangako siyang protektahan si Hanbin pero dahil sa kakulangan niya ng lakas ay nabigo siya. Habang nakikinig, hindi makapaniwala si Hanbin na ginawa ni Artis ang lahat ng ito dahil lamang sa isang pangako. Kasabay nito, isang malakas at nakapapangilabot na hangin ang kanilang naramdaman habang nakatingala si Artis sa itaas. Dito ay nagsalita ang Lich at minaliit ang prinsipyo ni Artis. Sinabi niya na ang isang batang dragon na pinalaki ng mga tao ay tila nakuha na rin ang kanilang mga pananaw at paniniwala. Tinanong niya kung tinuruan ba ito na ang malalakas ay dapat pumoprotekta sa mahihina. Para sa Lich, ang mga ideyang ito ay mga ilusyon lamang na ginawa ng mga mahihina upang pilitin ang mga makapangyarihan na pagsilbihan sila. Kasunod nito, ipinakita ng Lich ang kanyang nakakatakot na Ice Giant Sword of Judgment. Dagdag pa niya, kahit mabuhay pa ang taong kasama ni Artis, walang kasiguruhan na hindi nito isisiwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inalok niya si Artis na patayin na lamang si Hanbin ngayon din, at kung gagawin niya ito, tatanggapin siya ng Lich bilang isang kasama. Kahit nahihirapan na ay pinilit pa ring bumangon ni Artis. Sinabi niya na sa paningin ng mga tao, pareho silang monsters,
Subalit kung ang pagsuko sa pamumuhay bilang tao ay magreresulta lamang sa pagiging kasing sama at kasing pangit ng leech, mas pipiliin pa niyang mamatay na taglay ang dangal ng isang tao. Dahil sa narinig, kaagad na nagpaalam ang leech sa kanila at mabilis na nagpakawala ng isang malupit na atake. Sa gitna ng panganib, tinawag ni Hanbin si Artes at natatawang sinabi na talagang pinahihirapan nito ang sarili dahil lamang sa isang maliit na pangako. Dagdag pa niya, hindi madaling mamuhay bilang tao, pero ang pagtupad sa binitawang salita ay bahagi nito. Biglang nagtaka si Artes sa kanyang nakita, diretsyong sasalubungin ni Hanbin ang dambuhalang atake ng leech. Dahil sa matinding pag-aalala, napasigaw si Artes at tinanong si Hanbin kung ano ang balak nitong gawin. Habang naghahanda ang ating bida para sa salpukan, nakangiti niyang sinabi kay Artes na nais din niyang mamuhay bilang isang tao. Dito ay hindi makapaniwala si Artes sa kanyang nakita habang mabilis na lumipad paitaas si Hanbin. Habang nangyayari ito, minaliit pa rin siya ng leech at sinabing hindi niya alam kung anong daya ang ginamit nito para makatalo ng ganoon kataas, subalit inilapit lang daw ni Hanbin ang sarili sa kamatayan. Isang level 5, ano ba ang inaakala mong magagawa mo? Pangungutya pa ng leech? Subalit sa sandaling yun, ginamit ni Hanbin ang kanyang skill na horizontal slash. Dahil sa tindi ng puwersa, hindi makapaniwala ang leech dahil halos mabura na siya sa lakas ng atake na yun. Makikita rin na halos mawasak ang mga damit ni Hanbin dahil sa tindi ng impact ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa isang iglap, nasira niya ang dambuhalang ice sword at kasabay nito ay nahati rin ang malaking ice wall hanggang sa isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa buong paligid. Sa sandaling yun, isang malaking tipak ng yelo ang muntik ng tumama kay Artes, pero hindi na niya ito napansin dahil sa sobrang pagkabigla sa nasaksihan niya kay Hanbin. Hindi maalis sa isip ni Artes na ang ice wall na halos hindi man lang nabasag nung ibinuwis niya ang sariling buhay ay basta na lamang winasak ng ating bida sa isang hampas lamang. Sa kabilang banda, parang nahihiya pa si Hanbin at iniisip na medyo kinalawang na siya, sabay hiling na sana ay walang nakakita sa ginawa niya. Habang patuloy pa rin ang pagkamangha ni Artes, hindi niya malimutan na ang leech na hindi man lang tinabla noong siya mismo ang umatake bilang isang dragon, ay tila walang palag sa lakas ni Hanbin. Ngunit hindi na nakapagpigil si Artes at hininga niya ng paliwanag si Hanbin. Naguguluhan siya dahil malinaw niyang nakita ang level ni Hanbin sa bayan, kaya tinanong niya kung ano ba talaga ang totoo nitong level. Sinubukan siyang paliwanagan ni Hanbin at sinabing mahabang kwento ang lahat. Ipinaalala rin niya kay Artes na pareho naman silang may itinatagong sikreto kaya sana ay huwag na itong magalit sa kanya. Nagtaka naman si Artes kung may mahika bang kayang mandaya sa measuring stone, pero itinanggi ito ni Hanbin. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban dahil biglang nagpakawala ng skill na Gehenna Entanglement ang leech upang muling bumawi. Dito ay may mga tila gal-ame na biglang sumulpot mula sa lupa at mabilis na pumihil sa dalawa. Dahil dito, napatanong si Artes kung isa ba itong uri ng summon ng magic, habang nandidiri naman ang ating bida sa mga malaswang gal-ame na nakapulupot sa kanila. Ipinaliwanag ng leech na hindi niya inaasahang aabot sa punto na kakailanganin niyang gamitin ang teknik na yun. Sinabi niya na ang mga gal-ame na ito ay kumukuha ng lakas at enerhiya mula sa kanilang biktima, at lalong lumalakas habang kumakain. Binigyang diin pa niya na hindi bibitaw ang mga ito hanggat hindi patay ang kanilang biktima, at kahit siya pa na Panginoon ng mga ito ay hindi sila pakikinggan kapag nagsimula na silang umatake. Habang muling nabubuo ang katawan ng leech, sinabi nito na kahit nakapanghihinayang ay makukontento na lamang siya sa pag-eeksperimento sa kanilang mga bangkay. Nagtaka naman ang ating bida dahil sa pagkakaalam niya ay napasabog na niya ang itaas na bahagi ng katawan ng skeleton. Subalit ipinaliwanag ni Artes na ang katawan ng isang leech ay gawa sa mana, kaya hindi ito basta-basta masisira ng mga normal na pisikal na atake lamang. Muling nagyabang ang leech at sinabing huli na ang lahat para sa kanila. Nag-alok pa ito na kung ayaw nilang dumanas ng masakit na kamatayan, dapat na nilang ipaliwanag kung paano nagawang itago ng ating bida ang kanyang tunay na lakas at magpanggap na level 5 lamang. Subalit sa gitna ng pagmamalaki ng leech, kaagad itong kinagulat nang makita ang madaling pagwasak ni Hanbin sa mga gal-ame. Hindi makapaniwala ang leech sa kanyang nasaksihan dahil sa isip nito, basta na lamang pinagpira-piraso ng ating bida ang kanyang skill na Gehenna Entanglement gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang nababalot ng isang nakatatakot na aura, tinawag ni Hanbin ang leech at hininga nito ng kasagutan. Binigyang diin niya na wala naman silang nababanggit ni Artes tungkol sa kanyang level, kaya tinanong niya ang leech kung paano nito nalaman ang impormasyong yun. Sa puntong ito, nagbalik tanaw ang leech at ipinaliwanag na hindi siya nalungkot nang mamatay siya sa Earth dahil impyerno naman ang naging buhay niya roon.
Dahil ayaw na niyang mamatay muli sa ikalawa niyang buhay, naging maingat siya at matapos ang masusing pagpaplano ay nagawa niyang makuha ang mga scroll ng undead. Naniniwala siyang nagtagumpay na siya sa nakatakas sa kamatayan. Samantala, hindi mapigilan ni Artes na mamangha sa lakas ng ating bida. Sinabi niya na kahit ilang beses pa niya itong makita, talagang nakakamangha ang kapangyarihan ni Hanbin dahil nagawa nitong wasakin ang mga galami ng Gehenna sa pamamagitan lamang ng paghampas sa lupa. Napansin naman ni Hanbin na kahit siguradong nabali na niya ang lahat ng buto ng Lich, mabilis pa rin itong nakakabawi at nabubuo ang katawan. Dahil sa galit at takot, sumigaw ang Lich at tinanong kung sino ba talaga si Hanbin at anong klaseng nilalang ito. Ibinalik ni Hanbin ang tanong sa Lich at ipinaliwanag ang kanyang hinala. Ayon sa ating bida, sa dinami-rami ng kanyang nakasalamuha, ang Lich lamang ang kaisa-isang nilalang na nakatukoy sa kanyang level bilang level 5 sa unang pagkikita pa lamang nila. Dahil dito, naniniwala si Hanbin na may dalawa lang na dahilan kung bakit ito alam ng Lich, alinman sa may kakayahan nitong manghula ng hinaharap. O kaya naman ay isa rin itong taga-ibang mundo. Dahil sa narinig, biglang lumipad palayo ang Lich at mabilis na tumakas habang nagmumura. Sa kanyang isip, kinakabahan na siya dahil baka kaya nandoon ang ating bida ay para tugisin siya dahil alam nitong isa siyang taga-ibang mundo. Inamin ng Lich na minaliit niya si Hanbin dahil akala niya ay isa lamang itong probinsya nung walang alam. Subalit hindi niya napansin na mabilis na siyang nasundan ng ating bida. Habang hindi makapaniwala ang Lich na may umiiral na monster na katulad ni Hanbin, nakahanda na ang ating bida para sa isang malupit na banat. Sa isang iglap, tumalsik ang Lich pabalik sa lugar kung saan sila nanggaling kanina habang makikita ang matinding pagsabog sa paligid dahil sa lakas ng impact na ginawa ng ating bida. Kahit wasak-wasak na, mabilis na nabuo muli ang Lich at sinubukang tumakbo, pero hindi siya tinantana ni Hanbin. Galit na sinabi ng ating bida na marami silang mababait na tao ang nagdurusa dahil sa mga masasamang nilalang na katulad ng Lich. Pinagtawanan lamang ito ng Lich at agad na inilabas ang kanyang skill na Frost Knight Ice Puppetry. Ngunit walang kahirap-hirap na hinati ni Hanbin sa dalawa ang puppet na yon. Kasabay nito, mabilis na sumugod ang ating bida at direktang tumama ang kanyang atake sa Lich, na nagdulot muli ng isa pang napakalakas na pagsabog sa buong paligid. Sa malayo, hindi na napigilan ni Artes na mamangha at mapatanong kung tao pa ba ang turing sa ating bida. Para sa kanya, hindi normal ang lakas na ipinapakita nito, dapat ay isa itong aura user dahil sa tindi ng bawat indayog ng kanyang espada. Gayunpaman, nagtataka pa rin si Artes kung paano nagagawa ng Lich na muling mabuo ang katawan nito sa kabila ng mga ataking yun. Sa kabilang banda, nakuha pang tumawa ng Lich. Inakala nito na kaya hindi siya ginagamitan ni Hanbin ng aura ay dahil plano siyang isuko ng buhay sa mga Inquisitor para sa bounty money. Nag-alok pa ang Lich na doblehin o triplehin ang halaga ng reward kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit lingid sa kaalaman ng Lich, walang idea ang ating bida sa mga sinasabi nito habang may hawak siyang mga maliliit na bato. Dito ay muling ginamit ni Hanbin ang kanyang Stone Shotgun Muscle Magic. Kaagad na nagkabutas-butas ang katawan ng Lich habang pinagsasabihan siya ni Hanbin na huwag nang tumakas at bumaba na lamang. Sa isip ni Hanbin, naiinis na siya dahil mas madali pang kalabanin ang mga Helldog na hindi nagre-regenerate. Dahil dito, sumigaw na si Artes at pinayuhan si Hanbin na gamitin ang kanyang aura. Ipinaliwanag niya na ang katawan ng Lich ay gawa sa mana, at kung gagamit si Hanbin ng aura para putulin ang daloy nito, doon lamang niya ito tuluyang mapapatigil. Habang patuloy na binabato ng ating bida ang Lich, nagpaliwanag siya na alam naman niyang may mga energy skills gaya ng mana, aura, prana, at force na nakukuha ng mga swordsman habang tumataas ang level. Pero ang problema, paano niya ito gagawin gayong level 5 lang siya? Sinubukan siyang turuan ni Artes at sinabing ang aura ay katulad lamang ng life energy, kaya dapat lang siyang bumuo ng imahe nito sa kanyang isip. Subalit dahil sa usapang ito, tila nagkaroon ng pag-asa ang Lich nang mapagtanto niyang hindi pala marunong gumamit ng aura ang ating bida. Dahil dito, kaagad na sumugod ang Lich para umatake, subalit walang kahirap-hirap itong napigilan ng ating bida. Sinabihan pa ni Hanbin ang Lich na walang kwenta ang mga ginagawa nito, ngunit binweltahan siya ng kalaban. Sinabi ng Lich na pareho lang silang walang silbi dahil ang mga atake ni Hanbin ay wala ring aura, pero ibahin daw ang usapan pagdating sa kanyang kaibigang dragon. Biglang ibinaling ng Lich ang mga atake kay Artes. Kahit na malapit ng matamaan, sinigawan ni Artes si Hanbin na huwag siyang alalahanin, subalit mabilis na hinarang ng ating bida ang mga pag-atake habang sinasabing hindi niya pwedeng pabayaan siya. Napansin din ni Artes na nagpaplano ng tumakas ang Lich habang dinidistract sila nito.
Ngunit nagtaka si Hanbin sa sumunod na nasaksihan. Makikita na bumubuo na ng dambuhalang yelo ang leech. Ayon sa leech, kaya raw hindi makagamit ng aura si Hanbin ay dahil sa kanyang limitadong katawan ng tao. Nagmalaki pa ito na kahit kaya ni Hanbin na hamarang ng mga bagay na gawa sa mahika, hindi nito kayang protektahan ang sarili laban sa mismong mana. Gagamit daw siya ng highly concentrated mana para tuluyang burahin sa mundo ang ating bida. Kaagad na nagpakawala ng isang malakas at nakasisilaw na atake ang leech sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang liwanag, napapikit na lamang si Artes habang inaalala ang kanilang kaligtasan. Subalit pagdilat niya, laking gulat niya sa kanyang nakita dahil gumawa ng isang malaking earth wall ang ating bida upang pigilan ang pag-atake. Sa gitna ng tensyon, hindi makapaniwala si Artes sa nasaksihan, napaisip siya kung paano nagawang iangat ni Hanbin ang dambuhalang lupa gamit lamang ang purong lakas nito. Ngunit kasabay nito ay pinayuhan niya ang ating bida na iligtas na lang ang sarili dahil naniniwala siyang walang paraan para mapatay ang isang leech kung hindi gagamitan ng aura. Gayunpaman, tila may ibang napansin si Hanbin. Pinuna niya ang hitsura ng kalaban at sinabing tila nasisira na ang mga buto nito kumpara noong nagsimula silang maglaban. Dahil sa kuryusidad at plano niyang tapusin na ito, nagpasya siyang lumapit ng husto sa kalaban habang nagtataka naman si Artes kung ano ang susunod niyang hakbang. Sa isang iglap, nagpakawala ng isang mapangwasak na atake si Hanbin na nagawang hatiin ang makapangyarihang ice magic ng leech. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nagulat na lamang ang leech nang makitang may isang aninong mabilis na sumusugod mula sa gitna ng liwanag. Bago pa man mapagtanto ng leech, tuluyan na siyang naabutan ng ating bida. Sa isang nakapangingilabot na sandali, mahigpit na nasakal ni Hanbin ang leeg ng skeleton. Dito na ipinakita ni Hanbin ang kanyang nakakatakot na aura habang binibilang ang mga bitak sa katawan ng leech, na nagpapatunay na unti-unti na itong humihina. Dahil dito, binalot ng matinding panginginig at takot ang leech dahil sa harap ng ating bida, naramdaman niya ang tunay na banta ng kamatayan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong ito para sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute!